Mungkahi ng pagpapalam ni Moonjin kung maaari ba niyang isama si Sehon upang mag-hunt. Nilingan naman siya ng ating bida na nakasandal sa pader, habang magkakrus ang mga kamay na itinanong kung plano ba ng Sword King na pumunta sa S-Rank Gate sa Suwon. Sagot naman ni Moonjin na binabalak niyang isama si Sehon sa Shanghai, kaya't sandaling napaisip ang ating bida. Nang maalala ng ating bida na ang nais puntahan ni Moonjin ay ang kinarurunan ng S-Rank Gate sa Hokkaido, na itanong ni Kang Wo na hindi kaya masyado pang maaga upang iharap si Sehon sa ganong klase ng lugar. Desdidong sagot naman ng Sword King na hindi na sapat ang mga simpleng training lang, ayon pa sa kanya ang kailangan ni Sehon ay makipaglaban sa mga halimaw, upang tumaas ang level at magkaroon ng makatotohanang experience. Dadag na pahayag pa niyang nasa isip na habang nasa training ay hindi makipag-communicate kanino man. Nang marinig ito, napagtanto ni Kang Wo na ang nais mangyari ni Moonjin ay magkaroon ng close training para kay Sehon. Ayon kay Kang Wo, ang training method na nais mangyari ng Sword King ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang mabilis na mapalago si Sehon. Sandali pa niyang pinagmasdan ng humahanggos na si Sehon, saka nasabing halata ang matinding pagnanais nitong mas maging malakas. Kaya't nasabi pa ni Kang Wo na siguradong makakatulong dito ang paghunting kesa sa training na ginagawa. Naglakad papalapit si Kang Wo sa halos wala ng lakas na si Sehon. Nasa isip niyang bigyan ito ng dagdag na motibasyon upang lalong mag-igting ang pagnanais nitong mas maging malakas. Nang tuluyan siyang makalapit, isang mahigpit na yakap ang iginawad sa kanya ni Sehon. Saka mangiyak-ngiyak na sinisi ang sarili dahil sa nangyari sa Sword of Justice na si Alec Osborne. Puno ng simpatsya namang sinabi din ni Kang Wo na dahil sa kanyang kahinaan kaya ito nangyari kay Alec. Habang patuloy na yakap si Sehon, buong puso pang sinabi ni Kang Wo, na gawin nila ang lahat nilang makakaya upang maging mas malakas. Sa ganoong paraan magagawa nilang maipaghiganti ang pagkamatay ng Sword of Justice. Nanggilid pang lalo ang mga luha ni Sehon nang idagdag pa ng ating bida, na marahil ito din ang nais na mangyari nang namatay na si Alec. Nabagbag ang damdamin ni Sehon dahil sa narinig kaya't puno ng determinasyon ang boses niyang sinabi, na sisiguraduhin niyang magiging mas malakas upang siya mismo ang maghiganti para kay Alec Osborne. Malademonyong napangisi naman si Kang Wo matapos maramdaman ang matinding pagnanais ni Sehon, at nasabi sa isip na umaayon ang lahat sa kanyang plano. Matapos makaalis ng Sword King kasama si Sehon, inip na nakahilata sa sofa ang ating bida, habang nag-iisip kung ano ang maaari niyang magawa. Ayon kay Kang Wo, upang masubukan ang bagong skills na Reaper of Souls, kailangang may kaharap siyang isang demon. Ngunit matagal na nang huli niyang mamataan ang mga Colton ng Demonic Order. Habang humihiling sa isip na may mahanap si Yunjon, nakuha ng tumunog na cellphone ang kanyang atensyon. Mabilis niya itong sinagod upang agad na tanungin kung may natagpuan ba itong demon cultist. Mula sa kabilang linya, agad namang utos ni Yunjon na buksan ni Kang Wo ang TV. May pagtatanong man ay agad ding sinunod ni Kang Wo ang utos nito, at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa bumungad sa kanyang harapan. Ayon sa balita, nagkaroon ng malaking pagtitipon ng mga demon cultist upang magsaman ng mga demon at monster demon na ginanap sa Vladivostok. Dahil sa napanood, hindi na nagawa pang umimik ng naglalaway na si Kang Wo, habang patuloy sa pagsasalita ang nasa kabilang linyang si Yunjon. Kumikinang at nagkukulay rosas pa ang paligid nang maisip ni Kang Wo na dumating na ang araw para sa kanya habang walang patid ang paglaway. Agad nagtungo ay Kang Wo sa Red Rose Guild upang personal na makausap ang Guildmaster na si Yunjon. Nadatnan niya itong nakaupo sa lamesa at abalang pinipirmahan ang santambak na papeles na nasa harapan. Sandali namang tumigil si Yunjon sa ginagawa sa katinapunan ng tingin ng kakadating nating bida kasama sina Sola at Echidna. Pagpasok pa lang ng pinto, natulala na lang si Kang Wo nang bumungad sa kanya ang magulong opisina ni Yunjon, habang nakangiting binati naman ni Sola ang abalang Guildmaster. Sa kabilang banda may pagsusuring inamoy-amoy ni Echidna ang lugar na kinarurunan. Walang emosyong sinabi ni Kang Wo kay Yunjon na nakita niya ang balita, kasunod ang pagtatanong kung ano ang nangyayari. Kwento ni Kang Wo na pagpasok pa lang niya ng opisina at bahagyang nag-ikot, wala siyang ibang nakita kundi ang makalat at magulong loob nito. Nasisigawan at taranta ang bawat naruroon na abalang ginagawa ang kanilang tungkulin upang mapabilis ang paghahanap sa demonic core.
Paliwanag naman ni Yunjun na ito ay dahil sa malaking grupo ng demonic order na sumubok mag-summon ng mga demon sa Vladivostok, Russia. Nang marinig ito agad na tanong ni Kangwo, kung gaano kadami ang tagumpay na naisummon ng mga ito. Bilang sagot, saad naman ni Yunjun na sa kasalukuyan ay hindi pa sila sigurado sa eksaktong bilang ng mga ito, ngunit tansya nilang mahigit 100 ang mga demon na nagawang isummon. Pagpapatuloy pa ni Yunjun na kasabay ng halong daang demon, ay ang napakarami ring demon monsters. Nang marinig ito, kilig na napatikip ng bibig si Kangwo dahil naisip na pumapabor sa kanya ang kalangitan. Nagkukulay rosas pa ang paligid ng hindi makapaniwalang maisip ni Kangwo, na lumalapit na sa kanya ang kanyang mga kailangan. Nakaupo siya sa tabi ni Sola at patuloy na kausap si Yunjun na nakaupo pa rin sa lamesa nito, habang si Echidna ay abalang nag-iikot at nagtitingin sa lugar. Habang nakatikip pa din ng bibig, naitanong ni Kangwo kung gaano kadami ang pinsala na nalikha ng mga halimaw at demon. Sagot naman ni Yunjun na sa kabutihang palad kunti lang ang sibilyan na nasaktan, ngunit ang meron silang mas inaalala na isang bagay. Nang marinig ito mabilis na napagtanto ni Solo kung ano ang tinutukoy ni Yunjun, kaya't agad na naitanong kung ito ba ay ang patuloy na paggalaw ng mga demonic monster. Mabilis namang sumang-ayon si Yunjun sa sinabi ni Sola, ayon pa sa kanya ang mga ito ay patungo na ngayon ng Manchuria. At dahil hindi ito kalayuan sa kanilang bansa maaaring ang sunod nitong puntahan ay ang bansang Korea. Seryoso pa at naniningkit ang mga matang nasabi ni Yunjun, na kung mangyari ang bagay na iyon, siguradong maglakaron ng malaking digmaan. Tahimik namang nakikinig ang ating bida sa mga pahayag ni Yunjun, habang nasa isip ni Kangwo na dahil bumagsak na ang North Korea nung panahon ng Cataclysm, mapapadali ang pagdating ng mga demon monster sa Korea. Kasabay ng pag-iisip agad niyang naitanong kay Yunjun, kung ano ang ginagawang hakbang ng mga Chinese laban dito. Nagsimulang magkwento si Yunjun upang bigyan ng kasagutan ang tanong ng ating bida. Ayon sa kanya nakipag-alyansa na sa Korea ang mga ito, kasama ang layunin na tapusin ang lahat sa Manchuria upang hindi na dumami pa ang mapinsala. Isang malakas na buntong hininga naman ang naisagot niya, matapos tanungin ni Kangwo kung ano ang pinaplano niyang gawin. Bagsak ang balikat na pahayag ni Yunjun, na kinakailangan ng bawat guild na makilahok sa strategy meeting na gaganapin sa Harbin. Kaya naman kailangan nilang kumuha ng masasakyang plane upang mabilis na makarating doon, dahil ayon sa nabalitaan niya ay kasalukuyang nasa biyahe na ang ibang guild. Kasunod ng pahayag na ito, seryoso niyang tinitigan si Kangwo sa kainalam kung dadalo ba itong kasama si Echidna. Sa kabilang banda napatulala naman si Echidna nang marinig ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Tanong pa ni Yunjun kung bukod kay Sola, nais din bang isama ni Kangwo ang iba pang kasamahan kabilang Naang. Tanong pa ni Yunjun kung bukod kay Sola, nais din bang isama ni Kangwo ang iba pang kasamahan kabilang Naang Sword Dragon na si Sehon. Sagot naman ng ating bida na kasalukuyang nasa mahigpit na training si Sehon, habang ang iba naman ay sinadya niyang hindi na isama pa. Kinapitan pa niya ang dibdib sa kasinabing dahil merong kakaharaping demon magiging mapanganib ito para sa ibang kasamahan. Animoy nangungumbinsing tanong pa niya kung hindi ba siya sapat para sa gagawing misyon. Sumang-ayon naman si Yunjun sa mga sinabi ng ating bida, ngunit nandidiring sinabi na ba si Worry naghuhugas ito ng kamay dahil sa paraan ng pagpapahayag nito. Matapos ito agad silang gumayak upang magtungo sa China Harbin kung saan gaganapin ang strategy meeting. Nang marating nila ang Player Administration Office, bumungad sa kanila ang nakasisilaw ng kintab ng loob at kalinisan nito. Sinusundan nila ang nasa unahang si Shoyan na nagsisilbi nilang gabay, patungo sa opisinang paggaganapan ng meeting. Habang naglalakad nagsambit ng pasasalamat si Kangwo kay Shoyan, dahil sa ginawang tulong nito sa naganap na insident tungkol kay Raema. Nagliliwanag naman ang mukha ni Shoyan na nilingon si Kangwo, sa kinikilig na sinabing ginawa lang niya ang kanyang ipinangako. Pagpapatuloy naman ni Kangwo na narinig niyang abala sa Tri-Inang ang ama ni Shoyan na si Chien Mujen, kaya't naitanong niya sa dalaga kung busy din ba ito dahil sa naiwang trabaho ng kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Chien kasunod ng pagsang-ayon sa tanong kay Kangwo, saad pa nito na kinailangan niya ngayong gawin ang lahat ng trabahong ginagawa noon ng kanyang ama. Gayunpaman, may pag-aalalang nasabi pa ng dalaga na ang kanyang iniisip ay ang tiyuhin, na siyang tatayo bilang leader sa gaganaping meeting sa ngalan ng kanyang ama.
Nagseryoso pa ang mukha ni Shoyan sa kasinimulang ikwento ang katauhan ng tinutukoy na tiyuhin. Panimula ni Shoyan na ang kanyang tiyuhin na nakababatang kapatid ng ama, ay kilala sa tawag na Swordmaster na nagngangalang Qian Moyan. Ayon pa sa dalaga dahil nalamangan ng Sword King na si Qian Mujan ang kapatid na si Moyan, kaya't hindi naging tanyag ang pangalan nito. Ngunit ito ang itinalaga ng kanyang ama bilang vice leader ng Thousand Sword Guild, at isa rin sa mahusay na martial artist sa buong China. Pagpapasubali pang dalaga na ang kanyang tiyuhin ay may hindi magandang pagtingin sa bansang Korea. Sa kabila ng marinig positibong sinabi ni Kang Wo kay Shoyan, na sa tingin niya ay magiging maayos ang kahihinatnan ng lahat. Napangiting sumang-ayon naman ang dalaga nang marinig ang pagpapalakas ng loob ni Kang Wo sa kanya. Nang makarating na sa labas ng opisinang ginaganapan ng meeting, natigilan sila nang makita ang dalawang tao na nakikipagtalo sa isang dambuhalang lalaki. Inis na pinapahayag ng babae ang kanyang saloobin sa lalaking nakaharang, ayon sa kanya pinatawag sila mula sa malayo hindi upang pagbawalan lamang na pumasok. Nang mariing titigan ni Yunjan ang babaeng nagsasalita, nakilala niya ito kaya't malakas na tinawag na Auntie Hanjo. Inis na napalingon naman ang babaeng kanina pa nag-iinit ang ulo, saka sinabing sino ang nang ahas tawagin siyang auntie. Ang babaeng ito ay ang guildmaster na si Jung Yeonjo ng Sanari Guild, nasa tabi naman niya ang isang lalaki na si Che Minjong na siyang bagong guildmaster ng Onuri Guild. Nang makalapit si Yunjan agad din siyang nakilala ng babaeng tinawag na auntie, kaya't pagbitong sinabi nito na mas maagang nakarating si Yunjan kesa sa inaasahan niya. Bumati din naman ang si Minjong na animoy isang makahiya sa gilid ng dalawa. Agad na naitanong ni Yunjan sa dalawa, kung bakit hindi pa pumapasok ang mga ito. Inis na sumagot naman si Yeonjo at sinabing wala sa katinoan ng mga nasa loob, dahil ayon sa lalaking nakaharang mahigpit na bilin ng mga ito na huwag silang papasukin. Dahil sa narinig nag-init din ang ulo ni Yunjan, kaya't mautoridad na inutusan ang dambuhang lalaki na umalis sa harap ng pintuan. Seryusong sinabi naman ng dambuhalang bantay na mahigpit lang niyang sinusunod ang bilin ng kanyang amo na si Mr. Qian, na walang papapusuking iba dahil makakaabala lamang ito sa nag-uumpisa ng meeting. Saad pa ng lalaki mahigpit nitong bilin na kung hindi nila susundin ang kanyang utos, hindi niya iisaalang-alang ang alyansa ng China at Korea. Dahil sa narinig galit na napamura si Yunjan kasunod ang paglilis ng suot bilang paghahanda sa isang nalalapit na away. Mabilis naman ang ginawang pagpigil ni Shoyan sa guildmaster ng Red Rose, saka sinabing bigyan siya ng oras. Matapang na tiningnan ni Shoyan kasunod ang pagtatanong kung ano ang ginagawa ng lalaki. Asak na paliwanag niyang pumunta ang mga kasamang mga guildmaster ayon sa pagpapatawag na ginawa ng Swordmaster para sa isang strategy meeting. Kasunod nito mautoridad niyang inutos na tumabi ang dambuhalang lalaki. Ngunit patuloy na pagmamatigas na saad ng lalaki na dahil wala ang ama no Shoyan na si Mujan, ang nararapat lang niyang sundin ang kung ano ang iniutos ni Muyon. Dahil dito sumingit si Kang Wo mula sa likuran, na sandaling nagpatigil sa nag-iinit na pagtatalo ng mga ito. Nilingan naman siya ni Shoyan kasunod ang paghingi ng tawad, at nahihiyang sinabi pa na agad niyang tatawagan ang kanyang ama upang maayos ang usapin. Sagot naman ni Kang Wo na ayos lang iyon at hindi na kailangan, saka nakahingiting lumapit sa dambuhalang bantay. Naitanong ni Kang Wo kung hindi ba talaga sila balak papasukin ng lalaki. Sagot naman ng lalaki na utos sa kanya ng Swordmaster na huwag silang papasukin, hanggat hindi pa natatapos ang meeting. Nakangising tanong naman ng ating bida sa lalaking paano kung magpumilit sila na pumasok. Saad naman ng lalaki na kung gagawin nila ito, mapililitan siyang dalhin sila sa ospital. Pagkasabi nito mabilis niyang sinubukang atakehin ng suntok si Kang Wo, habang bakas ang matinding pagnanais na mapatamba ang ating bida. Ngunit taliwas sa inaasahan ang nangyari dahil nagkaroon ng malaking usok, matapos magiba ang pinto na ikinagulat ng mga taong nasa gitna ng meeting. Gulat silang napanganga dahil hindi inaasahan ang ginawang pag-interrupt sa kanila ng ating bida, matapos atakehin ng dambuhang bantay na siyang naging dahilan ng pagwasak ng pinto. Marahang naglakad ang ating bida papasok dahilan, upang maibilang sa kanya ng lahat ang kanilang atensyon. Nakangiti siyang bumati kasunod ng mapang-asar na pagtatanong kung ang pinasukan ba ay ang meeting room. Habang nasa harap naman niya ang nakahandusay na lalaking walang malay. Sa kabilang banda nasa likuran naman ni Kang Wo ang kanyang mga kasamahan, na halatang ikinagulat din ang kanyang ginawa.
Nang makita ang mga pangyayari galit na napamura ang isang lalaking nakaupo, saka nagdudumaling sinugod si Kang Wo kasunod ang tangkang pag-atake. Baliwala namang pinigilan ni Kang Wo ang pagsugod ng lalaki sa papagitan ng pagkapit sa mukha nito, kasabay nito pang iinsulto pa niyang sinabi na huwag siyang pakialaman ng kalbong matanda. Kasunod nito malakas niyang inihampas ang mukha ng kalbong matanda sa sahig, na ikinanganga naman ng iba pang guildmaster na naruroon. Patuloy na pang-iinsultong tanong pa ni Kang Wo sa ngayon ay walang malay na matanda, kung hindi pa ba sapat na naligasan na ito ng buhok. Hindi pa nasiyahan si Kang Wo kaya't walang pag-aatubiling inupuan ang likuran ng walang malay na kalbong matanda, saka malawak na nakangiting inutos na ipagpatuloy ang natigil ang meeting. Saad pa ni Kang Wo na dapat matuwa ang mga nasa harap sa pagdating ng suportang hiniling nila. Seryoso at matulanhagan namang saad ng lalaking magkakros ang kamay, na kung lubhang madami ang mangingisda sa sadsad sa kabundukan ng bangka. Naningkit at napapikit naman ang isang mata ng lalaki nang marinig na pahayag ni Kang Wo, nang sarkastiko nitong sabihin na tig-ayla ng lalaki ang pagbanggit ng mga walang kwentang bagay na napulot kung saan. Pahayag pa ni Kang Wo na hindi mahaba ang pasensya niya sa mga taong katulad ng kaharap, kaya't saad pa na pahintulutan siya ng mga itong ipakilala ang tunay na katauhan ni Chien Muyan, kasunod ang pagdampot ng isamang bagay mula sa lamesa. Walang pag-aalinlangang nagsimulang magkwento si Kang Wo. Ayon sa kanya mayroong isang nakatatandang kapatid ang pinakaluban ng natatanging talento, habang ang nakababatang kapatid naman ay may taliinggong hindi gaanong nakamamangha. At dahil nasa sapawan ng nakatatanda ang kanyang nakababatang kapatid, inggit na inggit ito sa kanya noon pa man. Kasunod nito itinaas ni Kang Wo ang dalawang ballpen na hawak, saka muling ipinagpatuloy ang sinasabi. Ayon pa sa kanya kahit anong gawin ng nakabaatang kapatid, ay hindi nito magawang mapampasan ang kanyang kuya. Hanggang sa dumating ang magandang pagkakataon, nang kinailangang umalis ng nakatatanda at iwan ang lahat ng gawain sa nakakabata. Habang patuloy ang pagsisilita minumustre pa niya ang pag-alis na ginawa, sa pamamagitan ng dalawang ballpen na hawak. Pagpapatuloy pa ni Kang Wo na dahil sa pagkakataong ito, agad na kumilos ang nakababatang kapatid upang patunayan ang kanyang sarili. Pagkasabi nito malakas niyang ibinato ang hawak na ballpen sa mapa na nasa likuran ni Chien Muyan, saka may pagbibintang na sinabing nais ng nakababatang kapatid na mas maging handa, upang masiguradong sa kanya ang tagumpay matapos ang digmaan. Nakangisip ang saad ng ating bida na ang kilo na ito ay isang katangahan, na ang layunin ay makaalis sa anino ng kanyang nakatatandang kapatid. Matapang pang isiniwala ni Kang Wo na ang nakababatang kapatid na tinutukoy, ay ang kaharap na si Chien Muyan na kasalukuyang matalim na nakatingin sa kanya. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Muyan dahil sa galit sa ating bida, sa kapag-alit na sinabing walang alam si Kang Wo tungkol sa kanya. Ngunit bago pa man matapos sa sasabihin, natigilan siya nang itaas ni Kang Wo ang kamay sa kasinabing sapat na ang unang salitang binitawan ni Muyan, upang makilala niya ang pagkatao nito. Pang-osar pa ng ating bida na walang anumang interesante ang tungkol Kat Muyan, dagdag pa niya na ang taong katulad ng Swordmaster ay madaling mabasa base sa pananalita at kilos nito. Iginagalaw pa niya ang kanyang daliring animoy naghahaman, saka sinabing sumugod na si Muyan dahil ramdam niya, na kanina pa nito pinipigilan ang tumitinding pagnanais na umatake. Paghahaman pa ni Kang Wo na umatake na ito at huwag nang sayangin pa ang kanyang oras, habang hindi naman mitsurahan ang galit na si Chien Muyan. Makalipas ang ilang oras, makikitang maraming tao ang naka-formation ng maayos sa isang malawak na kaparangan, na animoy makikipagdigmaan. Seryosong figure ang makikita kay Yanjo habang may hawak na microphone. Maya-maya ay inasar ni Kang Wo si Yanjo na kung kinakabahan ba ito magsalita sa harap ng maraming players. Galit na sagot ni Yanjo na hindi iyon mangyayari sa kanya kung hindi sa kagagawan ni Kang Wo. Bumalik sa alaala ni Yanjo noong nasa loob sila ng silid na may nagaganap na meeting. Na sinabi ni Kang Wo kay Chien Muyan na kung hindi nito kayang pigilan ang galit nito sa kanya ay bakit hindi siya nito atakihin. Gawin na nitong umatake sa kanya at huwag sayangin ang oras ng kahit na sino. Dahil sa pang-osar ni Kang Wo ay tumalon si Chien Muyan mula sa kanyang kinatatayuan. Sabay gumamit ng Dragon Sword Technique para bigwasan ang ating bida. Pagbabanta nito na siguraduhin niya na hindi na muling makakapagsalita ang ating bida ng mga ganung bagay. Si Kang Wo naman ay hayahay lang na nakaupo sa katawan ng walang malay na player.
Pagbabanta pa ni Chien Moyan sa ating bida na papatayin niya ito. Sagot lang ng ating bida na napakaingay sabay binato ng ballpen sa pagmumukha si Chien Moyan. Dahil sa ginawa ni Kang Wo ay nagkaroon ng pagsabog at tumilapon si Chien Moyan. Nakangiting mungkahi ng ating bida na, dahil mahirap makipagkasundo sa mga ito ay makipaglaban sila ng sama-sama at lahat ng mga ito ay kikilos base sa mga gusto ng mga ito. Matapos maalis ng alikabok ay bumungad sa kanila ang walang malay na si Chien Moyan habang bakat sa pagmumukha ang ballpen na ibinato sa kanya ng ating bida.